Alam natin po yung impeachment trial, both legal and political. In most cases, baka nga mas political. Purely kung legal ang pag-uusapan dito, how strong is your case against the Vice President? Of course, kung kami tatanungin mo, sasabihin namin, it's very strong, no? Solid po yung pitong articles of impeachment na yan. But if you will ask us kung ano yung magiging aming legal strategy, siyempre, unang-una, hindi pa namin yan napag-uusapan. Secondly, at kung napag-usapan na namin yan, siyempre, we will not divulge it para hindi po kami ma-anticipate nung kabila. Oo, tama naman. Pero ibig sabihin, hindi, pero kasi ano naman, no, predictable naman yung mga isa-cite yan eh. Kasi kayo yung nanguna ng Committee on Good Government hearings. Alam niyo yung naging takbo, di ba? Sa example, yung sa ano, isa, na muna tayo sa ano, sa pagmumura at yung pananakot at pagsasabi na nag-hire na siya ng assassin laban dito kay President Marcos, Speaker Romualdez, at saka First Lady Lisa Araneta. Itong ganito, no? Tama na ba yung sinayit niyo? Betrayal of public trust at saka culpable violation of the Constitution. Tama po ba? For this particular Tama. offense. Very obvious, di ba? Alam mo, yung pagko-contract ng assassin, tapos ikaw yung magiging beneficiary kung sakasakali, no? Medyo, ano yan, betrayal of public trust at saka culpable violation of Constitution. Pero alam mo, Christian, ang ano kasi din dito is, ito dapat hindi sinasabi ng second highest official of the land, eh. 'Di ba? Hindi 'to ito yung mga bagay na dapat, hindi ganito dapat ang inaasta ng, pangalawang pangulo dahil unang-una 'pag nawala ang pangulo, siya talaga yung magiging successor, eh. So, could you imagine kung ganyan ang kanyang, frame of mind, anong mangyayari kung sakasakali sa ating bansa kung siya na ang pangulo? Tsaka, di ba dito, sobrang powerful impeachment court that they can issue summons, they can subpoena people and documents. So sa ganyan, pwedeng ipa-identify kay Vice President Sara Duterte. Sino ba yung sinabi niya, kinontak niyang assassin? Sabi niya, no joke, no joke. Pwedeng gawin niya ng impeachment court, di ba? Puwede po. Kaya nga sabi namin, talagang itong impeachment court na talaga yung proper forum. Puwede rin kang mai-subpoena rin yung mga documentary evidence na sa future na pupuwede sa tingin namin na kinakailangan pa. So, kaya ito na yung pinakamagandang, best para at least in fairness naman sa Vice President para maidepensa rin niya yung kanyang sarili. So dito wala siyang choice kundi sumagot at ipakita yung mga ebidensya meron siya na hindi niya nilalabas doon sa Committee on Good Government. Tama po. Tama po. At siyempre hindi na po pwede yung mga kung ano man yung mga naging actuations niya doon sa Committee on Good Government. Saan ba kayo pinaka-nabitin doon sa inyong mga pagdinig? Kasi nung binubusisi ninyo yung confidential fund sa DepEd tsaka sa Office of the Vice President, di ba meron siyang dalawang military aid na tinuro na sila raw yung humawak nung limpak-limpak na confidential funds, tama po ba? Pero hindi sila na-present eh. Well, alam mo, Christian, dalawa lang naman yan eh. It's either aaminin lang naman nung sasabihin nung military aid na sila ang nag-liquidate upon the instruction of the Vice President. In which case, sabit din sila. Kasi nakita naman natin, lahat yung mga pangalan dun sa liquidation, puro mga bogus, puro mga hindi nag-i-exist. Or ituturo nila ang Vice President na doon nila ibinigay yung pera. Either of the two, sabit din naman yung Vice President eh. Pero kasi sa amin, ang talagang number one purpose naman kasi nung committee hearing na yon ay in aid of legislation din. 'Di ba? So dito talaga ito na yung full-blown hearing. Dito talaga lahat naman 'yan ipepresenta na. So dito talaga yung proper forum para maipresenta lahat. Bank secrecy law, di ba napakahigpit po niyan sa atin. Yung bank secrecy law, yes, yes. So, pwedeng busisiin. Opo. Pwede kasi pwede lang naman yung Go ahead, sir. ang mag-aano doon, ang magbubusisi doon, ang magsasabina doon ay yung impeachment court.
So, pwedeng buksan yung kanyang bank accounts para makita kung meron bang unexplained doon na biglang pumasok. Tama po kayo dyan. Tama po kayo. Mm. Pero technically, wala naman yata wala sa ano yan, di ba? Accusation niya yung mga hindi lumabas sa kanyang salin, Meron, di ba? number 4 siya. Number 4 siya sa Kasama siya. articles of impeachment. Yes, sa article of impeachment, yung sa salin niya, hindi nagmamatch. At saka meron din dong accusation na meron silang mga ah, joint account ni former President Duterte amounting to 2 billion. Ito yung mga Ito dating yung ano. pinipresent ni Senator Trillanes, kung maalala po ninyo. So, ito pwedeng buksan yung bank accounts para magkaalaman once and for all. Tama po kayo dyan. Okay. In total, magkano po muli pinag-uusapan ng confidential funds na questionable dun sa OVP at saka sa DepEd? Yung totality nun is 612.5 million. Kaya medyo mabigat kasi 500 million doon sa OVP, kung maaalala mo, 125 million per quarter. At yung sa DepEd naman, yung 112.5 million. So yan yung totality niyan, 612.5 million. Kaya pala, how big a factor yung election campaign dito sa pagko-prosecute kay Vice President? Kasi may gap, di ba? Between now and June 2. Kung sakaling June 2 nga mangyari yung trial. Medyo mahaba-haba yun. So I suppose this will be a very important campaign issue sa inyo, sa mga local, di ba? Tama po ba? Tingin ko malaking issue rin to, lalong-lalo na. Depende yan kung saang area ka. Diba? Pag dito sa Luzon, mataas ang clamor for the impeachment. Sa Bisaya, medyo 50-50 yata dyan. May mga areas na pro-Duterte, may mga areas naman na pro-opposition. Pero sa Mindanao, yun ang very tough challenge no, sa mga kandidato namin sa Mindanao. Kaya medyo plus the fact na syempre may mga ibang mga grupo who are supporting the the family of the former president.